lang sa pagkakataong ito, Dr. Love, wala na siya eh. 'Di ba? Patay na siya. Oh, so ano ngayon ang magiging ano diyan? Ate ko rin sa ating mga Kristiyano, napakahalaga yung namayapa na, no? Kung hindi naman tayo perfecto, may mga nagagawang hindi maganda, yung namayapa na. Pero SOP sa atin, kapag namayapa na, wala tayong pag-uusapang pangit tungkol sa kanya. Itataas natin yung kanyang reputasyon. Yun ang mabuting Kristiyano. Kanina napag-usapan niyo yung mga lalaki na nagbabago ang attitude, biglang nagpapabango, you know. Totoo yan. Nangyayari yan. Ginawa ko yan nung araw eh. Ay! Totoo yan. Ay. Pero ang mahalaga, doon sa misis na nagseselos, huwag mong gamitin ang bunganga mo. Makiramdam ka at hulihin mo sa akto. Kasi kung panay hearsay, miski sa barangay, hindi tatayo ang kaso mo. Na mahirap patunayan yan dahil andito si attorney. Para mapatunayan mo ang isang lalaki nagtataksil, kailangan may larawan ka, may video ka, nahuli mo na nakapatong. Ganon, katindi yun. Eh kung wala, tumahimik na lang. Yet, 2 taon nang patay ang asawa mo, bigyan mo ng kapayapaan ang kaluluwa niya. You know, bakit hindi mo pagdasal yung kaluluwa niya kaysa sirain mo pa ng sirain? Dito naman kay Mato, alam mo yung sinasabi mo hinggil dito sa akusasyon mo, meron tayong sa Ten Commandments, pinagbabawal yan na mag-akusa ka ng mali at walang katotohanan. Bawal na bawal yan sa 10 utos. You might want to go to church and confess your sins. Paniniwalaan ka niya, magiging masakit para sa kanya dahil kapatid ka nung asawa niya. Hindi ko alam kung anong damdamin nung asawa niya para sa iyo na kapatid niya. Di ba? Napakahirap ng ginawa mo. If I were you, walang masama if I apologize. Kung mali yung ginawa ko, patawarin mo ko, iiwasan ko na, at let's magsimula tayo ng bagong pagsasama. Kay Sili at kay Badat, may pagkakataon pa na baguhin natin. 14 years kayo magkaibigan. Huwag niyong sirain sa ganyan lang. Walang ebidensya, patay hearsay lang. Miski sa court of law sa barangay, hindi tatayo. So, imbis gumawa ka ng kaaway, makipagkaibigan ka na lang. At ang sa akin sa'yo, kung tatanggapin mo, ipagdasal mo yung kaluluwa ng asawa mo. Matutuwa pa sa'yo. Ate ko rin. Ayan, thank you very much, Dr. Love. O, Attorney Ferrer, ano sa palagay mo, dito parang, in the case of Badat, talagang apektado yung pagsasama nila, no? Sa pamilya. Yung kanyang asawa, nagbago sa kanya. Talagang yung chismis, yung hagupit ng chismis, napakalaki. Kaya meron niyang karampatang parusa sa batas. Yes po. Okay. Ito na naman tayo sa mga marites, no? Meron po talagang karampatang parusa yan under the law. Ang pag-aakusa ng wala namang ebidensya na nakakasira ng reputasyon ng isang tao, lalo na ito, may pagsasama na nasisira. May pito po yung anak ninyo, hindi po ba, na involved. Ma'am Mato, pwede po kayong makasuhan yan. Pwedeng slander, or pwedeng oral defamation, pwedeng unjust vexation. So, hindi po talaga po pwede na meron ka lang masabi, may masabi lang, pero wala kang ebidensya, at tapos makakasira ka ng reputasyon ng isang tao. Lalo na may involved na mga bata. At saka, pamangkin mo sila. Tama? Ano ngayon ang epekto nun sa mga pamangkin mo? May 5 years old eh. Anong tingin nila sa nanay nila? Tama. Oo. Maliban pa yung dun sa kasalanan dun sa patay. Yes po. Oo. Pati yun, wala talagang, di na tayo pwedeng mag-file din ng vowsy kung hindi man concubinage kasi mabigat ang concubinage. Talagang dapat binabahay, dapat mapatunayan na meron silang sexual na relasyon in a scandalous manner. Pero pag vowsy, ganun din, kailangan natin ng ebidensya pero wala na eh. Hindi na natin po pwedeng ma-file pati yun. At wala namang ebidensya din. Ang iniisip ko dito yung mga bata. Oo. Ayun. Attorney Ferrer, maraming salamat. Doktora Camille, ano sa palagay mo pinag-ugatan? Yung galit lang kaya talaga ni Mato tungkol sa washing machine?
Alam mo, ate ko rin, kung tutusin nga, sasabihin natin, itong si Mato ay may sadistic personality. Bakit? Napakasadista, no? Ang dami niyang sinaktan. Dahil kasi, kung tutusin, pwede namang pag-usapan yan tungkol dyan sa washing machine na yan. Alam mo, Mato, ang hirap kung sasabihin mo na ganyan yung nagiging personalidad mo, na nakakasakit ka ng damdamin nang hindi mo nalalaman na meron ka ng ginagawang mali. Dahil kasi pag naging ganyan ang personalidad mo, baka ultimo sa pamilya mo, maging ganun ka rin. Sayang, dahil kasi, una-una, di ba, maghipag kayo? So, kumisan, alam nyo, pag nagkampihan ang maghipag, ang laking factor para sabihin na, ay, itong sister-in-law, di ba kaya nga, sisters-in-law, yung mga ganon. So, parang magkapatid, dapat ang turingan nyo. What more, higit lang sa pagiging kaibigan ang dapat maging relasyon nyo eh. Sister-in-law nga eh. And then sana, alam mo, Silly, talagang may pagkakataon na ang isang tao na namatayan or nawalan ng mahal sa buhay, nadidepress talaga. Pero hindi natin dapat pag-isipan yung ating naging mahal sa buhay na hindi ka minahal. Dahil kasi ilang taon din kayong nagsama. Ang maganda kasi pag sinasabi nga nila, pag yung ganito na nasa grieving process ka pa rin kahit na 2 years ng patayan, puro happy memories dapat ang pinag-uusapan natin, yung inaalala natin. Dahil kasi yun yung pamamaraan para sabihin natin, naging maayos ang pamumuhay ko nung napangasawa ko itong taon to. So sana magkaayos kayo kasi ito, may lamat man, pero pwede pa rin ayusin. Hindi lang sa pagkakaibigan, kung hindi yung pagiging sister-in-law nyo at yung sabihin na natin yung relasyon mo rin sa kapatid mo. Ayan. Thank you very much, Doc Camille. O ayan.